Ako, handa na ba kayo sa aking kwento? Opo! Okay. Kwekwentuhan ko kayo about kay Mabuti. Ito ay pinamagatang ang kwento ni Mabuti. Si Mabuti ay isa sa mga pinakakaraniwang guro. Wala sino mang nag-uukol sa kanya ng pansin. Mula sa pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan. So si Mabuti ay isang guro. Lagi niya itong inuugnay sa karektan ng buhay, ngunit wala anumang maganda sa kanya anyo maging sa kanyang buhay. Tinawag nila siyang mabuti sapagkat ito'y bukang bibig niya. Ito rin ang naging salaminan niya ng paniniwala sa buhay. Mabuti ang sasabihin niya. Ngayon, nagsisimula na tayo sa araling ito. Mabuti namat umabot kayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti, ang sabi niya. Hindi siya magtatapat kay Mabuti kung hindi lamang siya naabutang luluha siya gawa ng pambatang suliranin sa isang tagong sulok ng silid aklatan. Ibig niyang umalis upang hindi niya mailahad ang kanyang saloobin, ngunit natigilan siya nang malaman niyang nais rin pala nitong umiyak. Hindi ako nakapangusap sa aking narinig mula kay Mabuti at nakitaan ko siya ng bagyang ngiti sa kanyang mga labi. Nooy nailahad ko ang aking saloobin habang tangan niya ang aking kamay. Nakinig si Mabuti at ako'y nagtaka na mapigil niyang humalakhak. Gayong kamusmos na bagay na dama kong tunay na matapat ang kanyang pagmamalasakit. Aking namang naitanong ang kanyang suliranin, tumawa siya ng marahan at sinabing, "Sana'y masasabi ko sa iyo, ngunit ang suliranin ko'y hindi para mga batang gaya mo," sabi ni Mabuti. Iniisip kong magpunta pa sa Mabuti sa sulok ng iyong aming dalawa. Nagsimula akong magmasid, maghintay ng bakas ng kapaitan, ngunit puro kasiyahan, pananalig, pag-asa ang taglay ni Mabuti sa aming silid-aralan. At ako'y humanga. Ang pananalig niya sa may kapal sa sangkatauhan sa lahat ay isa sa pinakatibay na aking nakilala. Hindi nagkikwento si Mabuti tungkol sa kanyang sarili maliban sa babaeng anak ng paulit-ulit. Maging ang ama ng kanyang anak ay wala siyang nababanggit. Ngunit dalawa sa kabag-aral ang naibabati ni hindi siya balo. Puro magagandang pangarap ang isinasalaysay niya sa batang iyon. Naikwento niya rin ang katabilan niyon at nabubuong layunin niyon sa buhay. Minsan, tila di maiiwasang nakakapagpahayag din siya ng pangambang bakal hindi niyon maabot ang mga pangarap. Sa ilan-ilan kong kamag-aral, tila pinagtitiisan na lamang nilang makinig kay Mabuti. Ngunit para sa akin iyo'y bumubuo na lamang ng kahulugan sa aking kaisipan ng isang hinala. Nalaman naming kaarawan ng kanyang anak sa ika-6 na taon. Ibig ni Mabuti na maging mabuting manggagamot ito. Bigla siyang nagtura, gaya ng kanyang ama, kasabay ng isang pilit na ngiti. Iyon ang una at huling pagbanggit ng aming guro tungkol sa ama ng kanyang anak. Kumirot ang puso ko, sapagkat nakaramdam ako ng kakaiba. Buong matapang na pinigil ng aming guro ang kanyang panginginig at sinabi, "Mabuti,
Iyon lamang nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makilala ng mga lihim na kaligayahan. Nang umagang iyon, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang muka. Muli niyang ipinamalas sa amin ang natatagong kagandaan sa araling panitikan. At naunawaan ko ang lahat sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyo'y naunawaan ko ang lahat. At iyan ang kwento ni Mabuti. Nakapulot ba kayo ng magandang aral sa kwentong ito? Opo! Oo nga, Apo. Magsitulog na kayo at magkukwento na naman ako bukas. No!